Maanghang na salita at may kasamang pagbabanta pa sa kanyang buhay. Yan ang palaging eksena sa kanilang bahay. Pamilya na naman po ito. Hindi na raw siya ginalang at nirespeto ng kinakasama ng kanyang kapatid. At sa sobrang sama ng kanyang loob, hindi mapigilang dumaing ng that thing called tama na. Siya si Josie na mapagmalasakit at siya si Ella ang hipag daw na mampanakit. Bakit nga ba sila magkagalit? Si Ella, matapang, maliit. Maano siya. Hindi siya masaway. Ang gusto niya kasi, siyang masusunod. Kasi si Ella po, napakataklisang babae yan. Tapos itong si Ate Josie, panay-saway sa hipag niya. Ayaw pong mawat ni Ella. Kaya lagi silang nagkakasagutan. Napakatindi po ng away lagi nila. Ngayong araw, meron na kayang peace be with you? O still, I hate you? Sa cellphone. Parang masakit kapag yung mga magpapamilya sa isang tahanan ang nagbabangayan. Lalo na siya po'y isang senior citizen na binabastos daw ng kanyang bargas na hilaw na hipag. Ayan, Nanay Josie, humarap ka na! Ayan, Nay Josie. Ano ang problema mo? Ang problema ko po yung hipag kong lapastangan. Ay, big word. Okay, bakit? Ano ang ginagawa? Kasi po, pag nag-aaway silang mag-asawa, lagi niya na lang binabastos na sa mga kapitbahay. So nakikita nyo kasi nasa iisa kayong tahanan. Hindi naman po. Nandun, may sarili po silang bahay. Pero ako doon po, tinatawag lang po ako ng mga kapitbahay namin na nag-aaway na naman yung mag-asawa. Okay. Pero away na nila mag-asawa yun. Bakit ka nakikialam? Kasi po nakakaawa naman po yung kapatid ko. Halos wala na siyang ginagawa sa bahay. Oh. Ang kapatid ko po nagtatrabaho, stay in. So sinasabi mo yung babaeng nananakit at nang babastos, walang ginagawa. Wala po. Pero yung Sa kapatid loob mo... po ng anim na taon, ganun na lang po siya lagi. Okay, walang trabaho. Wala po, yung asawa niya lang po ang may trabaho. Yung kapatid mo. Opo, sa-cellphone lang po. Hindi naglalaba. Hindi nag-aasikaso sa loob ng bahay. May anak. May anak po, isa, lalaki. Buti naasikaso yung anak. Opo, kasi banding silang mag-ina eh. Okay. So, ang nirereklamo mo, yung katamaran, Opo. at saka ano pa, pambabastos. Opo. Okay. Pero hindi naman nananakit. Na ganyan lang po ko. So, anong epekto nito sa kanilang anak? Wala naman po kasi yung bata doon pagka pumupunta na ako, nag-aaway yung mag-asawa. Oh. Inaalis na po nung... Pero ang balita namin, nahahawa na daw yung ugali. Opo. Paano? Ano po, yung bata na na rin po, nakikipag-away sa kapwa bata. Ganon. Tapos pagka sasabihin namin, Ella, yung anak mo, may inaano na naman. Sasabihin niya lang, Bino, ganun lang. Wala Ilang na. taon na ba? Ilang taon na ba yung anak? Anim na Ay, taon 6. na po. Ako, importante yan. Lalaki Importante po. na nasusupil yung ganyang edad talaga. So, ito mismo nakikita ng sarili mong mga mata. Hindi naman Opo, chismis lang. Opo. Malabo na po mata ko, pero nakikita ko pa rin yung mga ginagawa niya. Ano naman yung iniinda mo masyado, Nanay Josie, na nasabihan ka daw ng napakasakit ng mga salita? Ano po, yung mamatay ka na. May ganon? Opo. Bakit naman humantong sa sasabihan kang mamatay Kasi ka nga na? po, nakikialam nga po ko. Kung tutuusin, hindi naman ako dapat nakialam. Kasi away nila mag-asawa. Kaya lang nga po, nakikita ko po yung kapatid ko, parang nakakaawa naman. Anong sabi ng kapatid mo sa'yo? Nirereklamo rin niya yung kinakasama niya. Hindi sila mag-asawa, hindi kasal. Hindi po. Ano ang nirereklamo sa'yo ng asawa niya? Wala naman, sinasabi niya lang na, paano, grabe ka naman kasi makasagot sa mga kapatid ko. Kaya inaano ka.
Ayun. So, kumbaga, hindi niya marendahan. Opo. Hindi niya marendahan.